boss ay magpapalit tayo ng brake shoe ng Toyota Innova mga bossing. At sisimulan natin mga boss. Pag ganito mga bossing, first time matanggal yung brake dam, talagang matigas to dito mga boss kasi kinakalawang. Hindi nyo yan matanggal pag kahit pupukin mo yun mga boss. Ito dito, hindi rin bibitaw mga boss. Ang gagawin nyo ay meron tayong ganito number 12mm na bolt. Ilagay nyo dito mga boss, dyan. Siguraduhin nyo mga boss na naka-thread siya na maayos. Para tapos kung wala kayong ganito mga boss, pwede naman na i-manual nyo ng tanggal. Pero meron naman kung ganito, mamadali tayo mga bossing. Yan mga boss, mabilis siyang bibitaw papunta rito kasi nilagyan natin ng tornilyo. Ngayon ay tanggalin na rin itong tornilyo at matanggalin natin itong drum na ito. At siguraduhin nyo mga boss na naka-jack stand tayo at saka naka-jack para safety. Matigas mga boss, sikutin nyo lang, tandahan ang kabilaan at matanggal na yan. Yan mga boss, marami nang kinain. Tapos pangalawa, sobrang manipis na yung malapit na siya sa bakal. Ang una nyong gagawin mga boss, iwagan nyo itong adjuster nya pa counterclockwise papunta doon. Sikutin nyo lang yung lock nya. May lock nyo mga boss. Ito yung tutunog na pag mag-adjust tayo ng brake. Ito sikutin nyo lang yan at tapos may sprocket dito, isom nyo. Okay, so mga para makita nila. Itong parang sprocket na maliit mga boss, itong adjuster na to ay ikotin nyo lang hanggang sa doon pahababa yung video natin. Pero ayos lang to. Bilis lang naman magtanggal mga boss at i-pull nyo lang itong sprocket para matanggal nyo itong continue tayo mga boss. Boss, medyo gabi na kasi mga bossing, kaya ako ng flashlight. Pag mag-DIY kayo ng ganito mga boss, brake shoe, huwag nyo na itong tanggalin mga boss para hindi kayo mahirapan. Tanggalin nyo mga boss itong dito. Ito yung sinasabi ko kanina mga boss na sprocket na to, itong adjuster. Dapat ito dikit yan kasi para hindi kayo mahirapan pagtanggal nitong spring mga bossing. Yan mga boss, para hindi kayo mahirapan dito at i-adjust nyo ng pull talaga. At ito mga boss, itong clip nya tatanggalin natin to. Ito lang clip na to. Silin nyo lang mga boss itong clip nya para matanggal yung lock. Yan. Tapos sikutin nyo para bubukas siya. Tandaan lang tayo sa pagtanggal para hindi tayo problema sa pagkapit. Yan, tanggal na. At ilabas nyo ito mga boss. Ito itong nang lalak niyan na mga so. Kaya rin dito para hindi mawala. At tatanggal na ito mga bossing. Ayan, ganito rin ang pagkabit nyo mga boss. Ito lagay natin dito. Yan mga boss. Ito yung tandaan natin sa labas to mga bossing, sa labas ito. Ito naka na yan. Yan. Kasi ganyan yan mga boss. Yan. Kaya ilagay natin yung lock. Ito, natin balik.
Pag lock nito mga boss ay pisilin nyo lang ng plier. Yan. Pisilin natin ito ng plier para didikit siya, hindi siya matanggal. Yan. Yan mga boss, nakadikit na. At dyan natin ibulik na natin to. Bago natin ikabit dito, ay lagay muna natin to. Ito mga boss. Hindi pwedeng mabaliktad to. Ito, dito yun no, mga boss. Tandaan natin. Itong sprocket na to, adjustment dito yan. Ganyan no. Kaya ikabit natin dito una yung spring, tapos itong adjuster. Yan. Hindi masyado makita mga boss, pero ganyan lang forma niyan. Yan. Ano natin mga boss, saklob na natin to. Tapos ang pangalawa natin gagawin ay kabit natin yung lock. Lock dito. Ito yung lock na sinasabi ko mga boss. Ito yung bolt dito yan. Tapos spring. Tapos ito. Siraduhin natin mga boss na makapasok to sa kanyang mayroon yung dowel mga boss. Diin nyo lang sa kamay nyo pag medyo mayroon kayong puwersa, kaya itong gawin. Yan, sabay twist ng kunti para makapasok yung lock doon. Hindi siya. Okay na yan mga boss. Pag ganyan, okay na yan. Kailangan nakaano siya dito. Pangalawa natin gagawin ay sa kabila naman. Ito naman natin dyan. Tapos ilagay natin yung lock nya. Mayroon siyang lock dito. Pain nyo lang yung butas mga boss ay may ipasok niya yung lock nya. Tapos spring. Yan. Siguraduhin na nakapasok ito mga bossing ito. Itong butas na ito. Diin nyo lang. Tapos pagpasok yan. Yan. Ayan mga boss. Dapat medyo may pursa yung kamay nyo para maipasok nyo yung lock mismo. Tapos pag lagay nitong spring na to, kumuha kayo ng maliit na ganito. Tusok nyo dito sa spring mismo at saka dito sa butas. Ito. Yan. Ihirain nyo lang yung spring. Yan. Para hindi kayo mahirapan mag nyo yung adjuster, pull nyo talaga. Yan. Kapasok ko siya dyan. Yan mga boss. Hindi tayo nahirapan. Ngayon, at pangalawa nating i-install itong ito adjuster mga boss. Ito yan, pasok nyo dyan dito. Hindi masyado makita pero sundan nyo lang mga boss. Yan mga boss, kasi yan ang tumutunog pag ka-adjust tayo. At yung spring, ito mga boss, mayroon. Kailangan tong spring mga boss kasi yan ang naghahawak dun sa adjuster. Ito yan mga boss, ito. Gamit tayo ng long nose na mahaba-haba.
lagay nyo dito yan. Yan. Okay na mga boss, patayin ko muna yung ano mga boss, compressor. Yan. Tapos na tayo dito mga boss, at sikapin na natin kung maayos ba yung pagka-install natin. At pangalawa natin ikabit, pang last, itong ano dito, yung naghahawak dito sa friction na to. Ang gagawin nyo mga boss, pag hindi ko mahirapan, labas nyo muna to. Yan. Yan. Ano natin yung long nose. Yan mga boss. Ngayon, tapos na tayo mga boss dito. Tara lahat, nasundan nyo mga boss. Ano, plaster natin yung lagay ng spring. Mayroong spring sa ilalim. Ito. Kailangan nakapasok ito mga bossing. Para wala siyang tutunog dito. Yan. Ayos na yan. Hindi nyo kita. Ngayon mga boss ay mag-a-adjust na tayo. Gear na to ito. Yan. Yan. Paano naman tayo mga boss pa clockwise hanggang sa maliit lang yung clearance niya sa kanyang brake drum. Isa natin mga adjust. Yan. Di baling mahaba na yung video natin mga boss kasi kailangan to ng sundan. Pag hindi na natin mapasok yung brake drum mga boss, pwede natin bawasan yung adjustment natin. Yan lang muna. Subukan natin ipasok yung brake drum. Ito na, maluwag pa ay mag-adjust pa rin tayo. Yan mga boss. Kailangan na walang maipit dyan para malinis yung trabaho natin. Subukan natin mga boss. Kunti pa nga adjust, kunti. Pa tayo ng masikip-sikip na adjustment. Yan. Kailangan naka-align mga boss lahat. Yan. Subukan natin ipasok mga boss kung makapasok na yung ano, brake drum. Pag hindi, huwag natin pilitin kasi hindi siya makapasok. Bawasan natin ng konti. Ang pagbawas nito ay counterclockwise naman. Lagyan nyo dito ng kawang ng ano, kalso, tapos bawasan ng konti pa counterclockwise ganyan. Yan. Tama na yan. Tapos pasok natin. Tingnan natin yung mga lock mga boss kung maganda yung pagka lock nya. Ito kasi importante ito mga bossing. Yan, review natin bago natin i-final ng pagpasok. Yan. Kailangan naka-ayos ang kanyang lock para hindi tayo masisi sa may-ari. Okay, ano natin, pasok. Pag umikot siya mga boss ay okay na yan. Yan mga boss. At ganyan lang yung pagkabit ng brake shoe ng mga Innova mga boss. Medyo mahirap siya ikabit. Kung unang tingin mo lang ay talagang ano ka na, narilito kung paano gagawin, paano i-install yung bagong brake shoe mga boss. Pero pag nasundan nyo yung video mga boss, at sana ay malinaw sa inyo mga boss, nakikita nyo yung ayos kung paano natin ikinabit yung bagong brake shoe ng Innova mga boss. Thank you sa inyong manonood mga boss, at see you in the next vlog natin mga bossing. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel mga boss, at mag-subscribe ka na para tuloy-tuloy yung mga bagong video natin mga bossing. Thank you, at don't be a parts changer.